Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 6. Pasensya na kayo, akala ko ito na yung last part. Kaya lang tumawag si customer dahil nga sa may pahabol pa siya na mayroon pa siyang gustong ipagawa. Ito nga, iscan ko daw itong makina niya para ma-check kung mayroong problema sa mga sensor. Kasi nga mga boss, matagal na stock itong sasakyan ni customer. At para hindi daw siya nag-aalala, iscan ko na lang daw itong makina. Ulitin ko lang yung problema nitong sasakyan ni customer. Una, yung idle nito mga boss, hindi siya stable, nagtataas baba siya. Tapos, yung manibela niya, pag iniliko mo ng pakaliwa or pakanan, medyo mabigat. At pag inapakan yung brake pedal niya, medyo matigas. Isa pa sa mga problema nito mga boss, yung init ng makina, hindi siya normal. Kala mo overheat. Tapos mabibrate daw itong makina at pag nasa biyahe na siya, halimbawa tumatakbo na siya ng mga 30, 40, 50 pataas, nakakarinig na siya ng ingay dito sa driver side sa harapang gulong. Yun nga lang mga boss, ang naging usapan namin dito, kung positibong sira yung pesa, yun lang ang dapat kong palitan. At kung kaya naman gawa ng paraan, gagawan ko na lang ng paraan, ganun. At isa pa sa ipinadagdag ni customer na gagawin ko, ibadiwas ko itong sasakyan kasi nga grabe yung alikabok nito, pati yung mga dumi na kumapit. Pero kung makikita mo dito sa video, akala mo malinis itong sasakyan ni customer, pero hindi mga boss, grabe dumi ng sasakyan ni customer. Talagang kapit yung alikabok dyan. Balik na muna ako dito sa pag-scan. Quick test ko na ito mga boss. At kung makikita nyo, merong lumabas na dalawang fault code. At totoo naman yan mga boss, ayon kay customer, may problema nga ito sa kanyang aircon. Kaya ilagay ko yan sa report para masabi ko kay customer kung ano yung lumabas na problema dito nga sa aircon niya. At dahil nga sa wala namang lumabas na fault code dito sa mga sensor sa makina ni customer, balik na ako sa trabaho mga boss dahil nga sa hapon na naman, aabuti na naman ako dito ng gabi. At least masasabi ko na kay customer kung ano yung problema niya dito sa aircon. Siya na yung bahalang magpagawa. Actually mga boss, hindi naman ako gumagawa ng aircon. Meron lang akong mga kakilala na trusted gumawa ng aircon. Ayun, minsan pag talagang yung customer walang time, ako na nagpapagawa ng aircon. Pati sa mga electrical, ako na mismo yung nagpapagawa. Ganun. Balik na ulit ako dito sa trabaho mga boss, i-check ko muna itong coolant niya dito sa radiator. Nang makita ko nga yun mga boss, grabe, ang dumi, puro kalawang nung binuksan ko. Kaya i-drain ko ito mga boss, pero bago ko ito i-drain, ibabadiwas ko muna itong sasakyan ni customer. Napapakamot nga ako ng ulo dyan sa dumi nitong coolant ni customer, puro kalawang eh. Nakalimutan ko na tuloy ibaba itong hood. Grabe kasi yung coolant ni customer, hindi na siya talaga coolant eh, hindi na kulay coolant, talagang kulay kalawang na. Makikita nyo mamaya pag drainin ko, pero magbadiwas muna ako mga boss. Siya nga pala, sa pagbabadiwas na gagawin ko mga boss, kung meron kayong hindi nakita na hindi ko sinabon, lahat yan sinabon ko syempre. Syempre edited itong video, gaya nitong gulong mga boss, hindi ko na ipapakita sa inyo na sinabon ko yan, brines ko siya, ganun. Kailangan kasi mga boss, sa pagbabadiwas, yung buong sasakyan, sasabunin nyo yan. Kahit yung side mirror, kung ano man dyan, kailangan sabunin nyo. Pati yung under chassis niya na kinakabitan nga nitong gulong, inisprayan ko yan para malinis. Kaya ko lang naman yung sinasabi mga boss, alam naman natin yung basher, di ba? Ang hina ng utak niyan. Kaya kailangan sabihin ko na kung ano yung mga ginawa ko. Kasi kapag hindi niya yung nakita, i-comment niya yun. Ay hindi sinabon yung gulong. Ay hindi pinunasan yung side mirror. Mga ganun. Ganun kasi ang utak ng basher eh. Maliit lang. Kaya nga ang pinili niyang papel, yung makapanira siya ng kapwa. Kasi hanggang doon lang talaga yung kakayanan niya eh. Pansinin nyo, pag gumagawa ako ng preno, tapos nag-bleed ako, sasabihin agad yan, dapat hindi ka dyan nag-bleed, dapat sinasalo mo yan, dapat nililinis mo yan. Biro mo no, harapan ng may bahay, mag-bleed ako ron. Pag hindi ko yung nilinis, mga boss na ko magagalit sa akin yung may-ari ng bahay, ganun. Ayun ang hindi niya iniisip. Kaya tama lang ng tawag sa kanila basher kasi wala siyang instinct, wala siyang common sense, wala siya nun. Ang nasa isip niya, makapuntos lang, mali naman. Di ba sabi nga nila, paano mo nalabang masama yon? Kasi nga, gawain mo. Halimbawa, taga-looban ka, tapos sa harapan ng kapitbahay mo, doon mo na i-parking yung sasakyan mo. Nung ipinarking mo ron, naglaglag ka ng basura, tapos iniwanan mo nilang basta. Di ba may ganun tao eh. Siguro ganun ang gawain niya. Kaya pag nakita niyang gumawa ako, tapos nag-bleed ako ng preno, akala niya, pares na kami ng ugali. Magko-comment na yan kung ano-ano sasabihin yan. Magpapanggap pa yan, nakakala mo may pagmamahal sa kapwa niya tao. Baka daw may madulas, marumi, pero hindi niya alam, nagbabayad ako ng maglilinis doon. Sa dami ng taong naghihirap ngayon, bigyan mo lang ng 100, 200, lilinisan niya yung pinaggawaan mo eh. Kaya lang hindi mo iniisip yun kasi nga,
Makitid ka, kaya ka nga tinawag na baser eh. Mas madali kasing manira. Kasi nga, hindi ka nagagamit ng utak nun, daldal ka na lang ng daldal eh. Hindi mo iniisip, pagtapos pala gumawa ng tao, ay nililinis niya pala yung pinaggawaan niya. Eh di kung ganun ka mag-isip, di hindi ka baser, ibig sabihin, meron kang isip. Dito naman sa sinasabi ko mga boss, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Siya nga pala mga boss, ang diskarte sa pagbabadiwas, para hindi kayo masyado mahirapan pag may mga kumapit na mga alikabok. Yung shampoo na para sa sasakyan na ginagamit yung pang body wash, lagyan nyo ng kaunting yung panlabang sabon, yung powder, haluan nyo ng kaunti nun mga boss. Kasi kung shampoo lang talaga, ang hirap matanggal eh. Lalo na't lumagkit na yung alikabok na kumapit dito sa body ng sasakyan ni customer. Ang ginagawa ko dyan, yung shampoo na gagamitin kong pang body wash dito sa sasakyan ni customer, hinahaluan ko siya ng kaunting powder na sabon, yung panlaba, para mas mabilis matanggal yung kumapit na alikabok, or kung meron ng malagkit na kumapit dito sa body ng sasakyan ni customer, natatanggal agad yun. Kaya lang, ang diskarte dun mga boss, syempre, babanlawan nyo rin siya agad, huwag nyo patagalin. Kaya nga kung mapapansin nyo sa pagwashing na ginagawa ko, di ba? After ko masabod yung harapan, binanlawan ko siya agad. Tapos pag nalinis ko na yung buong harapan niya, dito naman ako sa likuran. Hindi yung buong sasakyan kaagad, sasabunin mo. Sa sinasabi ko kasi kanina mga boss, ibig kong sabihin lang naman doon, yung buong sasakyan, sinabon ko yan. Ayun ang ibig kong sabihin. Pero sa pag-apply ko na ng pagtatrabaho, kalakalahati, ganun, para mabanlawan ko agad itong sasakyan ni customer, yung body nga. Yung ginagamit na powder na sabong panlaba mga boss, okay lang naman din gamitin yun. Baka naman sabihin nyo, ba't ako powder na sabon lang ginagamit ko, yung panlaba, nakakapanlinis naman, okay yun. Kaya lang ang iniingatan natin dito mga boss, lalo na ito, maganda yung pintura niya, di ba? Makinis ang pintura niya. Talagang ang pag ganito ang itsura ng sasakyan, dapat mas maganda ang gamitan mo dyan, shampoo, para yung kintab nitong sasakyan wag mawala. Kasi yung powder na sabon mga boss, sa tagal ko na rin gumagamit noon, siyempre nakakapag-washing naman na ako noon pa, napapansin ko parang katagalan nagpipid yung kulay eh. Kaya nga may kanta na, don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. O tingnan nyo mga boss, malinis naman siya, di ba? Kahit ganun-ganun lang yung paglinis na ginawa ko. Before ko simulan itong paggawa nitong sasakyan mga boss, kung makikita nyo yan sa part 1, kung napanood nyo, nako, grabe dumi nung makina, yung body nito mga boss, grabe din yung dumi. Buksan ko na nga itong hood mga boss, para ma-drain ko na yung coolant niya dito sa radiator. Yun nga mga boss, yung isa pang reklamo dito ni customer, yung init nga nung makina, hindi normal. Akala mo overheat siya. Tanggalin ko muna itong cup ng radiator, tapos isunod ko naman sa tatanggalin dyan, itong drain plug niya. Ayan mga boss, ayan yung drain plug ng radiator. Pihitin nyo lang yan pakaliwa, para maluwagan nyo at matanggal nyo nga itong drain plug ng radiator. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong drain plug at yan ang kulay niya. Kalawang ang kulay niyan mga boss. Naghalo na yung kulay ng coolant pati yung kulay ng kalawang. Pero mangingibabaw pa rin yung kulay ng kalawang yan dahil nga sa matagal na daw itong hindi na-drain. Kaya nga sabi ko kay customer nung mag-road test kami, talagang mag-iinit na itong makina mo dahil nga sa itong coolant niya, hindi na siya coolant, kalawang na talaga yung nakalagay. Medyo matagal ko rin drain itong radiator ni customer o nilinisan mga boss dahil nga sa sobrang kalawang. Siyempre, edited itong video, kaya mabilis nyo lang yan napanood. Ang diskarte ko kasi dito mga boss, after ko ma-drain nga itong coolant dito sa radiator ni customer, wala na siyang tumutulo, binubuhusan ko na yan ng tubig dito sa radiator, sinasalinan ko na siya para ma-wash out yung dumi dito sa loob ng radiator. Kaya nga kung mapapansin nyo, medyo nag-clear na yung tumutulo na tubig dito sa radiator ni customer. At dahil sa kaunti na lang yung tumutulo, ibabalik ko muna itong drain plug niya. Siyempre dapat higpitan nyo muna itong drain plug. Kasi nga ang gagawin ko muna dito, sasalinan ko ng tubig itong radiator. Tapos ipapa-start ko itong makina, hayaan ko lang yan na umaandar hanggang sa makonsume niya yung 10 minutes. Gaya nga ng sinabi ko, sa pag-flushing na gagawin ko dito, tap water lang ang ginamit ko dyan mga boss, kumbaga nawasa, yun lang. Normal lang din mga boss, punuin ko ng tubig itong radiator, pag puno na, ilagay ko na itong radiator cap niya, tapos pa-start ko itong makina. Ayan mga boss, na pa-start ko na itong makina.
hayaan ko lang yan naka-idle hanggang sa makonsume niya nga yung 10 minutes. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, pwede nyo naman gayahin itong ginagawa ko. Wala naman masyadong big deal dyan. Yung drain plug lang naman ang pinaka-iingatan nyo dito mga boss. Yung o-ring ng drain plug, dapat sigurado kayo na intact yun. Kasi minsan may tumawag sa akin na customer, nag-drain lang daw siya ng radiator, biglang nagkaroon na daw ng tulo. Sabi ko lang, check niya yung drain plug. Pwede kasi yung o-ring nung pagtanggal niya ng drain plug, putol na. Tapos nalaglag, hindi niya napansin. Nung ibinalik niya yung drain plug, wala na pala yung o-ring. Ayun, tatagas nga talaga yung coolant. Ito na mga boss, tanggalin ko muna itong drain plug. I-drain ko kasi yan ulit. Hindi ko pa sinuswitch off itong makina niyan mga boss. Para yung pagtapon ng tubig, continue siya galing dito sa radiator at sa makina kung nag-open yung thermostat. Kaya lang mga boss, pag umaandar yung makina, sasamahan nyo ng kaunting pag-iingat. Baka mamaya umandar bigla itong pani, madali naman yung daliri mo. Kaya yung parte ng katawan mo dyan. At saka isa pa, yung tubig syempre mainit yan. Kaya wag mo muna tanggalin yung takip. Ngayon, pag natanggal mo na yung kamay mo dyan, saka mo ngayon tanggalin yung takip para bumuhos tumapon. Itong tubig nga galing sa radiator. Ayan o. Nakita nyo medyo makulay pa, di ba? Pero nakakatatlong flashing na ako dyan. Basta ang diskarte yan mga boss, pag nakita nyo clear na yung tumatapon na tubig, okay na yun. Basta ang mahalaga, makita nyo malinis na yung tumutulo dito sa radiator. Pag clear na talaga siya, o pwede na yun mga boss, wala nang mahabang usapan. Siguro naman mas mahalaga na mapalitan nyo yung tubig dito sa radiator or yung coolant niya. Ayun naman talaga yung purpose nyo. Unang-una sa inyo naman yung sasakyan, kaya pag malinis na yung tumutulo ng tubig, okay na yun. Pero dito sa ginagawa ko mga boss, syempre naman trabaho ito, dapat maayos yung pagkakagawa ko dito sa sasakyan ni customer. Dapat malinis na talaga yung tumutulong tubig dito sa radiator niya bago ko ilagay yung bagong coolant. Katulad dito mga boss, ibalik ko ulit itong drain plug ni customer dahil nga sa ipa-flashing ko pa rin yan, tuloy pa rin yung pag-flashing ko kahit na medyo malinis na yung tubig na tumatapon dito sa radiator. Sabi ko nga sa inyo, 5 times kong plinashing itong radiator ni customer para sigurado na malinis talaga yan. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan na lang sa last part. Kasi nga mga boss, isa rin ito sa mga nakakaubos ng oras ko. 5 oras ko ginagawa ito. Yung pag-edit, pati yung voice over, naku, ang haba ng oras na inuubos ko dyan. Muli mga boss, pasensya ulit. Maraming salamat sa panonood at kung maaari, huwag yun naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.